Magandang araw po. Ako po si Giancarlo A. Tejada. At narito po ako upang ibahagi ang proyekto tungkol sa isang napakahalagang paksa, ang arranged marriage, na makikita rin sa kilalang dula ni William Shakespeare na Romeo at Juliet. Sa kwento nila Romeo at Juliet, makikita natin kung paano naging dahilan ng trahedya ang arranged marriage. Si Juliet ay pinilit na kanyang magulang na ipakasal kay Paris kahit siya ay tunay nang umiibig kay Romeo. Dahil sa desisyong ito, nawi ang kanilang kwento sa hindi pagkakaunawaan, pagtakas at sa huli ay isang malungkot na wakas. Noong panahon iyon, ang pag-asawa ay hindi palaging nakabatay sa pag-ibig. Mas nakatuon ito sa mga interes ng pamilya tulad ng kayamanan, kapangyarihan at alyansa sa lipunan. Sa ibang bansa at kultura, hanggang sa kasalukuyan nananatili pa rin bahagi ng tradisyon ang arranged marriage at tinitignan ito bilang isang pratikal na paraan upang matiyak ng kinabukasan ng mga anak. Ang arranged marriage ay isang kasunduan kung saan ang mga magulang o pamilya ang pumipili ng mapapangasawa ng kanilang anak. Para sa ilan, ito ang nakikitang kabubuti dahil naniniwala silang ng magulang ang tama. Ngunit para naman sa iba, ito ay isang hadlang sa kalayaan ng isang tao na pumili ng kanyang tunay na mamahalin at makakasama sa habang buhay. Ngayon sa aking presentasyon, ang ihadlang at talakayin ang iba't ibang opinyon tungkol sa arranged marriage. Kaugnayan ng kwento ni Romeo at Juliet. Layunin kong ipakita ang iba't ibang pananaw kung ito ba ay makatarungan sa pakikinabangan o ito ay isang tradisyon na naglilimita sa kalayaan ng tao na umibig ng malaya. Ako naman, medyo sang-ayon pero may kondisyon. Sa ibang kultura, ang arranged marriage ay tinitingnan bilang isang paraan upang masiguro ang kinabukasan ng mga anak. Dahil pinipili ng mga magulang ang mapapangasawa na sa tingin nila ay sa makakabuti sa buhay ng kanilang anak in the future. Kung pareho namang pumapayag ang dalawang panig at hindi ito pilitan, maaari itong gumana. Ngunit kung wala talagang pagmamahalan, mahirap mabuo ang isang pamilya na masaya at matatag. Kaya para sa akin, dapat may kasunduan at bukas na komunikasyon at hindi basta utos at pagsunod lang. Hindi ako sumasang-ayon. Para sa akin, ang pag-asawa ay isang malaking desisyon na dapat manggaling mismo sa dalawang taong nagmamahalan. Kung pinipili ang pamilya o ibang tao ang mapapangasawa ng isang anak, nawawala ang kalayaan at tunay na kahulugan ng pag-ibig. Tulad ng sa Romeo at Juliet, pinili nilang sundin ang kagustuhan ng kanilang pamilya at doon nagsisimula ang lahat ng trahedya. Naniniwala akong mas mainam na suportahan ng pamilya ang tunay na nararamdaman ng anak, kaya ipilit ang trahedya, tradisyon o interes ng kanilang angkan. Sa kabuuan, nakita na rin ang iba't ibang pananaw tungkol sa arranged marriage. Ngunit malinaw ang kanilang kalayaan sa bawat isa sa pagpili ng taong mamahalin. Dahil sa huli, ang tunay na pag-aasawa ay nakabatay sa wagas pag-ibig, naway magsilbing ito ay paalala sa anumang desisyon tungkol sa pag-ibig ng pagpapakasal. Ay dapat may kasamang pag-unawa, tiwala at bukas na komunikasyon upang maiwasan ang mga trahedya na tulad sa kwento ni Romeo at Juliet.